Nay? Nay? Nasaan ba si nanay? Nasaan ba ako? Nanay Amparo? Ano yun? Bigla akong lumingon ng di kalayuan mula sa kinatatayuan ko ay may naaninag akong liwanag na papunta sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang bolang apoy na nakalutang sa hangin. Mabilis akong tumakbo nang lumipad ito papunta sa akin habang panay ang lingon ko. Takot na takot ako dahil parang ayokong lubayan ng bolang apoy. Lord, help me. Malapit na akong abutan ng bolang apoy. Anong gagawin ko? Tulong! Nang muli akong lumingon, doon ako huminto nang makita na nawala ang bolang apoy. Hingal na hingal at pagod na pagod akong napasandal sa puno hanggang sa... Sino yun? Tulungan mo ako. Tulungan niyo ako. Nanonood ako. Sino yan? Tulong! Nasaan ka? Tulong! Oh my God! Nandito na naman siya. Sino ba yan? Huwag ka nga manakot! Tumakbo ako ng mabilis matapos marinig ang nakakatakot na angil na yun. Hanggang sa marinig ko na mabibigat na yabag na tila humahabol sa akin. Naiyak ako sa sobrang takot. Dahil sa madilim doon sa gubat, hindi ko napansin na may balon pala sa unahan ko. Bumangga ang binti ko doon at nawalan ako ng balanse. Akmang matutumba na ako nang makahawak ako sa gilid. Hanggang sa mula sa ilalim ng tubig ay biglang umahon ang nakakatakot na mukha ng isang babae at hinawakan ako sa ulo. Samahan mo ako dito! Umaga na. Panaginip lang pala. Ay, nandito na pala ako. Matapos ko mag-isip ng higit 10 beses kung itutuloy ko pa ang pagsusulat ng liham na ito, sa pamamagitan ng asawa ko, naengganyo ako na ituloy ang plano ko at isulat ang liham na naglalaman ng naranasan ko na mga kababalaghan. It was 9:30 on Thursday evening nang simulan kong isulat ang liham na ito. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang magandang umaga sa inyo. Tawagin na lang ako sa pangalang Loren. 15 years old ako nang mag-migrate ang buong pamilya namin sa New Zealand. Mula noon ay umuwi na lang ako sa Pilipinas para magbakasyon at dumalaw sa mga kaibigan at kamag-anak. 2019 pre-pandemic. 29 years old ako ng mga panahon na yun na umuwi ulit ako sa Pilipinas. Ang intensyon ng pag-uwi ng mga panahon na yun ay dalawin si Nanay Amparo sa kanilang malayo at liblib na baryo sa probinsya ng Batangas. Ang dati kong yaya na nag-alaga at nagpalaki sa aming magkakapatid. Doon ay nakilala ko si Samuel, ang bata at gwapong albularyo na agad na akit sa akin matapos maamoy ang pabango ko. Ngunit hindi ko alam na ang bakasyon na yon ang maglalagay ng buhay ko sa bingit ng kamatayan sa kamay ng isang aswang. Dito na yata yun.
Huminto ang sinasakyan kong kotse sa harapan ng isang bakuran na may magaganda at maraming halaman at puno na namumulaklak. Tiningnan ko ang picture ng bahay na hawak ko. Yun nga ang bahay ni Nanay Amparo. Lumingon ako sa tindahan na nasa gilid ng bahay ni Nanay. May ilang kalalakihan na nakatambay doon. Ngunit may isa sa kanila ang nakakuha ko ng atensyon. Nakatingin ito sa kotseng sinasakyan ko at pinanood ang driver na magbaba ng gamit ko. Thank you po, kuya. Ito yung bayad ko. Ingat po kayo pabalik ng Maynila. Pagbaba ng sasakyan ay kinuha ko ang luggage ko at inayos iyon. Nang mahulog ang isang bag ko, ang lalaking nakatingin kanina sa kotse na sinakyan ko ay mabilis na lumapit sa akin at pinulot ang bag. Ay, thank you. Walang anuman. Mukhang bago ka dito sa lugar namin. Oo, dayo ako dito. May dadalawin kasi sana ako. Sino? Baka kilala ko. Si Nanay Amparo. Ito yung bahay niya, di ba? Nariyan kaya siya? Ay, oo. Nandyan siya. Salamat. Tulungan na kita sa mga gamit. Nako, salamat. Hila ang mga gamit ko, sinamahan niya ako sa bahay ni Nanay Amparo. Nakaramdam ako ng bahagyang pagkailang dahil nang muli akong lumingon sa lalaking kasama ko, titig na titig siya sa akin. Manang? Manang Amparo! May naghahanap po sa inyo. Sa'yo ba yan? Magandang umaga ho. Ano ho bang may paglilingkod ko sa inyo? Marahan akong natawa nang hindi ako nakilala ni Nanay Amparo. Mahigit 14 years na rin mula nang huli kaming nagkita. Kaya naiintindihan ko kung hindi man niya ako nakilala agad. Umiti ako sa kanya nang makalapit siya sa gate. Nanay naman, nakalimutan niyo na ako agad. Sandali. Sino ho ba? Teka, pamihiyar ka sa akin. Ay! Diyos ko! Loren! Loren, anak! Nanay! Nagmadali itong lumabas ng gate. Pagkatapos ay mahigpit kaming nagyakap. Dahil sa labis na pagkamis namin sa isa't isa, hindi namin naiwasan na maiyak sa sobrang tuwa. Pagkatapos ay masaya itong hinawakan ako sa magkabilang pisngi at pinaliguan ako ng halik sa buong mukha. Anak! Ang ganda-ganda mo lalo. Abay, hindi kita nakilala ha. Ay, tingnan mo. Ay, dalagang-dalaga ka na. Salamat po, Nay. Teka, paano ba nalaman tong bahay ko? Dito sa picture na binigay niyo sa akin noon, di ba po sinulat niyo pa yung address niyo dito? Saka nakausap ko po si Bitoy, yung apo niyong binatilyo. Siya ang nag-confirm sa akin na ito pa rin ang address niyo. Ay nako, halina't pumasok ka na muna Ano ba, Samuel? May ubo ka ba? Abay, puro plema ang laman niya na. Manang naman, oh. Joke lang. Alam ko naman bakit hindi ka umaalis dyan. Loren, anak. Siya nga pala si Samuel. Diyan lang ang bahay nila sa malapit. Binata yan. 33 na pero wala pa rin asawa. Samuel, siya naman si Loren. Siya ang batang inalagaan ko noong namamasukan ako sa pamilya nila sa Maynila. Abay, 15 anyos lang siya noong huli ko itong makita. Nakita mo naman, napakaganda na. Oo nga po eh. Nice to meet you, Loren. Nice to meet you too, Samuel. Jasmine, tama? Ha? Yung pabango mo. Naamoy ko. Jasmine yan, di ba? Wow, tama. Jasmine nga ang scent na to. Paano mo nalaman? Yan din kasi ang paboritong scent ng mami at kapatid ko dati.
Espesyal kasi sa akin ang amoy na yan, kaya kilalang kilala ko. Ay, halika! Pumasok ka! Ay, Nay, yung mga gamit ko po. Ako nang magpapasok. Nataranta si Nanay Amparo pagdating sa loob. Nagligpit ito ng kaunti at pinakilala ako sa anak at apo niya na naroon. Habang si Samuel naman ay dinala ang mga gamit ko hanggang sa kwarto sa itaas. Nay, relax lang ho kayo. Huwag kayong mataranta. Naku paano ba naman kasi hindi ka man lang nagpasabi? Mano man lang na nakapaglinis dito sa bahay kahit kaunti. Nay, ang linis-linis na nitong bahay nyo. Ano palilinisin nyo? Saka hindi naman ho ako iba. Ay, Rizel anak, linisan mo nga yung kwarto na bakante sa itaas. Yung sa Kuya Jay mo, tapos palitan mo ng kobre kama. Pati yung mga punda na unan at kumot, maalikabok na yon. Manang, iniwan ko na lang po sa labas ng kwarto yung gamit niya. Maraming salamat, Samuel. Salamat, iho. Wala pong anuman. Sige po, labas lang muna ako. Nagugutom ka na ba? Malapit na maluto yung ulam. Sakto at nagmemenudo ang anak ko. Hindi pa naman po ako gaano nagugutom. Kumusta na ho kayo? Tumaba kayo, Nay. Nahiyang ako sa buhay ko dito sa probinsya. Ikaw, kamusta ka na? Ang mga kapatid mo, ang mami at daddy mo. Okay naman po sila. Si Kuya Lance may asawa at mga anak na rin po. Sila Leah at Adam, ayun, may mga boyfriend at girlfriend na. Sila Mami, okay naman po sila. May business na po sila doon. Ay mabuti naman, mas maganda ang naging buhay niyo ron. Maganda pa ang paligid niyo pati ang klima. Malayo sa polusyon sa Maynila. Oo nga po eh. Ay, Nay, may mga dala akong pasalubong. Pinabibigay nila Mami at syempre, galing sa akin. Maya-maya ay napalingon kami nang bumalik si Samuel. May dala itong basket na may laman na maraming patatas at kamote. May kilig akong naramdaman nang ngumiti siya sa akin. Gwapo si Samuel. Kayo manggi. Matipuno pero pumuputok ang muscles nito gaya ng mga lalaking alagang gym. Ang katawan nito ay halatang batak sa trabaho. Gwapo. Matangkad. Mukha itong mas bata sa edad na 33. Manang, pinabibigay po pala ni Lolo. Kamote at patatas po. Ang dami po kasing naani ngayon. Sayang naman kung mabuburo sa bahay, mabubulok lang. Nako, salamat Sam. Pakisabi kay Kagoryo, salamat. Teka Loren, ano nga palang trabaho mo doon? May negosyo na po ako doon, Nay. Gumagawa po ako ng pabango at may pwesto na ako sa isang mall doon. Ito po na pabango na naamoy ni Samuel kanina. Ako po ang gumawa. Abay, paamoy nga. Ay, naku, ang bango! Hindi masakit sa ilong. Thank you, Nay. Opo. Naku anak, ang layo na talaga ng narating mo. Manang-mana ka sa mga magulang mo pagdating sa negosyo. Bukod sa mabango ang jasmine scent, ano pa ang alam mo tungkol sa kanya? All I know is jasmine scents give protection. Bukod doon, nagbibigay din siya ng good luck, happiness, and positive energy. May calming and soothing effects din siya. Nakaka-relax din, nakaka-reduce ng stress at pwedeng mag-improve ang bad sleeping habits mo. Tama. Pero bukod doon, Meron pa ba? ang amoy ng jasmine ay pinaniniwalaan na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng banal na enerhiya para magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa espiritual na kaharian. Nakakapagtaboy din ito ng masamang espiritu. Nilalagay din ito sa insenso. Ginagamit sa ritual. Nililinis at inaalis nito ang mga negative energy sa paligid na dala. Hindi lang sa masamang espiritu, maging sa mga aswang. Wow. Hindi ko alam na may malalim pa palang meaning ang jasmine. Hindi lang yun. Ang sabi ng lolo ko, ang biglaang halimuyak ng jasmine sa gabi
ay nag-uugnay sa pagkakaroon ng ilang mga espiritu. Habang ang iba, ito ay sumasagisag sa banal na pag-ibig at paraiso. Nay, mukhang magkakasundo kami nitong si Samuel. Ang dami mong alam. Mukhang marami ako matututunan sa'yo. Isang albularyo si Samuel, kaya marami siyang alam. Ah, albularyo. Ngayon ko lang ulit narinig ang salitang albularyo. Interesting. Kung gusto mo, sumama ka sa akin bukas. Ipapakita ko sa iyo yung kubo namin kung saan kami nanggagamot. Sure, gusto ko yan. Naging masarap ang tulog ko sa unang gabi ko sa bahay ni Nanay Amparo, Madam Venus. Malamig at presko. Hindi kailangan ng aircon para lang maging komportable ako. Matapos ko mag-ayos, ay lumabas na rin ako ng kwarto. Pababa pa lang ako ng hagdan nang marinig ko na nag-uusap si Nanay Amparo at si Samuel. Ang ganda ni Loren, ano? Ay, umamin ka sa akin. Type mo, ano? Abay, lagi ka nang nakadikit dito sa bahay, ah. Ito yata yung sinasabi nilang pag-ibig sa unang tingin. Ang ganda eh. Tapos, mukhang mabait pa. Hindi lang mukha. Mabait talaga yun, pati buong pamilya niya. Maganda na yan noon. Abay, kita mo naman, mas lalong gumanda. Ang puti-puti, parang porselanang kutis. Lalo tuloy siyang pumuti sa kulay ng buhok niya, no? Saka po ang ganda ng mata. Parang natutunaw ako kapag nakatingin siya sa akin. Ang ganda ngumiti. Malumanay ang boses. Ang amo ng mukha. Pero ang mas humihila po sa akin papunta sa kanya ay yung amoy niya. Naaalala ko sa kanya si Mama. Naku, bagay kayo. Hayaan mo, ilalakad kita. Manang, sabi niyo yan ha. Pero sinabi niyo na po ba ang mga nangyayari dito? Hindi pa. Baka kasi matakot. Hindi naman po siya magagalaw nun. Basta huwag siyang lalabas sa gabi. Delikado. May nakita na naman pong biktima doon sa kabilang sityo. Ay, hindi ko maintindihan kung saan galing na naman ang kampo ng demonyong yan. Ilang taon na tayong nananahimik dito. Pinatay na ng lolo mo ang dating aswang. At heto na naman sila at namiminsala. Hindi ko rin po alam kung saan sila galing. Pero nagtatanong-tanong na po ako. Aswang? Kung kailan namang dumating si Loren, saka naman lumabas na naman ang aswang na yan. Huwag po kayong mag-alala, Manang. Tutulungan ko po kayo kay Loren. Ako po ang bahala magbantay sa kanya. Nako, salamat ha. Mabuti na lang at nariyan ka. Nay? Ay, Loren! Narito ako sa baba! Agad akong ngumiti nang lumingon sa akin si Samuel at sinulubong din ako ng ngiti. Bahagya pa nitong niyuko ang ulo sa akin at parang nahihiyang bumati. Uminti lang din ako sa kanya at nagkunwari na hindi ko narinig ang usapan nila. Magandang umaga, Loren. Magandang umaga rin, Samuel. By the way, pwede ba kitang tawagin na Sam? Oo naman, walang problema. Naamoy ka na naman yung pabango mo. Sorry ah, ang bango kasi talaga. Okay lang. Okay na yun kesa nababahuan ka. Siya nga pala. Nagdala ako ng daing. Ako ang gumawa niyan mismo at nagtimpla. Baka lang magustuhan mo. Wow! Daing! Ang tagal ko nang hindi nakakatikim nito. Salamat ha. Walang anuman. Sige po, Manang. Una na po ako. Nang makaalis si Samuel, ay sabay na kaming kumain ng breakfast ni Nanay Amparo kasama ng anak at apo niya. Tumulong pa ako sa gawaing bahay at pagkatapos ay naglakad-lakad ako sa likod kung saan matatagpuan ang maraming nakatanim na puno. Yun daw ang bungad papasok ng isang gubat. Niyaya ko si Nanay na pumunta sa bayan dahil gusto ko siyang ipamili ng grocery.
Kaya habang naghihintay na matapos ang kanyang gawain, ay nahiga muna ako sa duyan na naroon lang sa bakuran. Ang sarap dito. What if dito na lang ako tumira? Habang marahan umuugoy ang duyan, ay hindi ko napigilan ang sarili ko na makaramdam ng antok. Ang mga dahon at mga sanga sa puno ay parang sumasabay sa sayo ng marahang pag-ihip ng malamig na hangin. Kasabay nito ay ang mga huni ng ibon na parang musika sa pandinig ko. Ilang sandali pa, hindi ko namamalayan na napapapikit na pala ako hanggang sa tuluyan ng nakatulog. Loren? Loren? Bigla akong naalimpungatan ng marahang dumampi sa tenga ko ang malamig na hangin at marinig ang bulong na yun. Halos napabalikos ako ng bangon, sabay lingon sa paligid. Walang tao maliban sa akin. Hanggang sa kakalingon ko ay may napansin ako na isang balon sa di kalayuan. Lumingon ako sa may pinto nang sumilip doon si nanay. Loren? Loren, maliligo na lang ako sandali pagkatapos ay aalis na tayo. Sige po, Nay. Pagbalik ng tingin ko sa may balon, kumunot ang noo ko nang makita na may babaeng nakatayo malapit sa balon. Nakabestida ito na kulay puti na may disenyo ng mga bulaklak sa laylayan. Lalo akong nagtaka nang kumaway sa akin ang babae. Pero dahil medyo malayo mula sa kinatatayuan ko ang babae, hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya. Hanggang sa naglakad ito at nang dumaan siya sa malaking puno, nagtaka ako nang makitang hindi na siya lumabas sa kabilang gilid noon. Saan nagpunta yun? Nang madali akong lumabas doon sa bakuran at nilapitan ang puno kung saan dumaan ang babae. Ganun na lang ang gulat ko nang makarating doon at wala ang babae. Takang-taka ako ng mga sandaling iyon. Nangilabot ako, Madam Venus. Pero natigilan ako nang mapatingin ako sa balon. Pakiramdam ko, para akong hinihipnotismo nito. Para may humihila sa akin palapit doon. Hanggang sa namalayan ko na lang ang sarili ko na naglalakad palapit. Loren, Sam! anong ginagawa mo dito? Ha? May tinitingnan lang ako. Yung kasing babae. Hindi ka dapat pumupunta dito. Halika na sa loob. Aalis na kayo mamaya ni Manang. Oo, sige. Hindi maalis ang ngiti ko nang makita ko na masaya si Nanay Amparo habang nag-grocery kami. Nahihiya pa nga siya noong una at konti lang kung kumuha doon sa supermarket. Bukod ay pinamili ko rin ng mga damit at laruan ang mga apo at ang mga anak niya. Pigil ng pigil sa akin si Nanay pero hindi ako nakinig. Pangalawang magulang na ang tingin ko sa kanya at sa tagal naming hindi nagkita, gusto ko nang bumawi sa mga taon na nagkalayo kami. Loren, matulog ka na anak. Hindi pa ho ako inaantok eh. Kung ganun doon ka na sa kwarto mo.
Sabay kaming tumingala ni Nanay Amparo at natahimik nang marinig namin ang mabigat na yabag sa bubong. Nagkatinginan kami ni Nanay nang marinig na parang may naglalakad doon. Ilang sandali pa, muli kaming tumingala nang marinig ang nakakatakot na angil na nagbigay sa akin ng matinding kilabot. Ano po yun, Nay? Shh! May hayo po yatang nakaakyat sa bubong? Madali ka! Isabit natin itong bawang dyan sa bintana mo at ilagay ang asin. Pinanood ko siya nang hinampas-hampas nito ang bintana ng palaspas at walis tingting. Pagkatapos, nagtataka man, ay tinulungan ko si Nanay Amparo sa ginagawa niya. Maya-maya ay nagmamadali na sinarado ang bintana. Ano po ba yun? Huwag mo nang isipin yon. Tingnan mo tumahimik na. Oo nga, no? Pero nag-enjoy ka ba ngayong araw, Nay? Ay, oo naman. Akong nahihiya ang dami mong binili para sa amin. Naku, Nay, wala ho yun. Pamilya na ang tingin ko sa inyo. Hindi po kayo ibang tao sa akin. Nga pala, Nay. Okay din yung si Samuel, no? Mukha siyang mabait. Ay nako, mabait talaga. Napakagalang at matulungin. Isa pa, napakasipag ng batang yan. Sabi niyo po, albularyo siya. Bukod doon, anong trabaho niya? May lupain silang pamilya. 5 hektarya ang lupa nila dito na puno ng pananim ng mga gulay. May mga alaga din silang mga baka, baboy at manok. May mga kabayo pa nga. Bukod pa yung palayan nila. Mayaman pala sila. Oo, pero hindi mo mahahalata dahil napakasimpleng manamit. Yung bahay nila, simple lang rin. Sila lang naman daw ng lolo niya ang magkasama sa buhay. Sa totoo lang, marami natutulungan yan dito. Karamihan ng kapitbahay namin ay sa farm nila nagtatrabaho. Abay, tapos siya ng kolehiyo. Ano ba yung kurso na business ad? Business administration po? Oo, yan. Saka agriculture. Pero nagmana sa kanyang lolo na albularyo. May puso sa pagtulong sa kapwa. Nasaan ang parents at mga kapatid niya? Maagang naulila sa ama. 6 na taong gulang pa lang si Samuel at 1 taon pa lang ang bunsong kapatid na babae nung pumanaw ito. 15 anyos naman si Samuel nang mamatay sa sakit ang nanay niya. Tapos 3 taon nang nakakalipas ng kapatid naman ang pumanaw. Nalunod. Oh my God. Kaya nga, masakit ang mga nangyari sa buhay niya pero hayan at matatag pa rin. Ewan ko rin sa batang yan bakit wala pang asawa. Pero may naging girlfriend yan dati, si Isay. Maganda, mahinhin, mabait, pala kaibigan. Medyo may edad lang sa kanya ng ilang taon tapos hindi rin nagtagal, naghiwalay sila. Masyado na raw nasasakal si Samuel mula nung wala na siyang naging girlfriend. Sa gwapo niyang yun? Pihikan din yun sa babae. Kahit marami nagkakagusto sa kanya Hindi niya yun sinasamantala. Pero mukhang tinamaan siya sa'yo Nako, sinanay talaga. Wala ka rin namang nobyo. Abay bagay naman kayo Tanong na yan yung tanong sa akin tungkol sa'yo. Naalap ko anong mga hilig mo, mga paborito mo, kung anong gusto mo sa lalaki, kung hanggang kailan ka dito. Well, wala naman masama kung magustuhan niya ako. Ay, mga kabataan talaga. O siya, at matulog ka na. Kinaumagahan sa bayan dahil abala si Nanay Amparo sa pag-volunteer sa barangay. Nang naisipan kong pumunta sa bayan, si Samuel ang nagpresentang sumama sa akin. Dinala niya ako sa malapit na mga park at iba pang pasyalan. May mga binili rin ako mga damit na pambahay sa nadaanan namin at tiyanggian. Ano? Okay na sa'yo yung mga pambahay na yan? Oo, marami na to. Sinadya ko na hindi magdala ng pambahay dahil makakapalang tela ng pangbahay ko doon.
Lagi kasing malamig sa lugar namin. Saka mamaya, ikaw na naman ang magbayad kapag may nakita ako. Nakakahiya na. Ikaw na nga nagbayad nitong mga pinamili ko eh. Wala yun. Bisita ka rito sa bayan namin. Gaano katagal ka pala magbabakasyon dito? 1 month. Dito kay Nanay Amparo, 3 weeks. Tapos babalik ako sa Manila. 1 week ako doon. Then babalik ako ng New Zealand. Matagal-tagal din pala. Buti naman. At least matagal din kita makakasama. Balita ko kay Nanay Amparo, malaki daw taniman nyo dito. Hindi naman, sakto lang. Gusto mo ipakita ko sa'yo? Okay lang ba? Oo naman, basta ikaw. Sasakay tayo ng kabayo. Wow, sige. Hindi pa ako nakakasakay ng kabayo eh. Loren, pwede ba kitang maimbita? Imbita? Saan? Lumabas. Eto, nandito na nga tayo sa labas eh. Hindi yun. Ang ibig kong sabihin, labas as in, kakain sa labas. Manonood ng sine. Ibig mong sabihin, date. Oo, ganun na nga. Sure, kailan? Ha? Talaga? Payag ka? Oo naman. So, kailan nga? Sa Sabado. Alis tayo dito ng mga 4:00 ng hapon. Sure. Hi, Samuel! Napahinto kami sa paglalakad at lumingon nang marinig namin yun. Bumungad sa amin ang isang babaeng maganda. Maputi, nakangiti sa amin, partikular na kay Samuel. Pero napansin ko rin ang matabang na pakikitungo nito sa babae. Oh, Isay. Mukhang may bisita ka ha. Pinsan mo? Hindi. Bisita ni Manang Amparo. Siya nga pala. Loren, si Isay. Isay, si Loren. Hi, nice to meet you. Ako rin. Wow, Englishera. Galing ka na Amerika? New Zealand. Dati kong yaya si Nanay Amparo. Dinadalaw ko siya kaya ako nandito. Kaya pala mukha kang foreigner. Sige Isay, mauna na kami. Samuel, sandali lang. Birthday ko sa Sabado. Maghahanda ako. Punta ka ha? Pasensya na Isay. May date kami ni Loren sa Sabado eh. Date? Oo. Sige, una na kami. Bye. Agad lumingon sa paligid ang mga mata ko nang makapasok sa kubo ni Sam. Bumungad sa akin ang maraming maliliit na bote. May laman yung mga dahon at sanga. May mga nakataling tuyong sanga ng kung anong puno o halaman. May mga kandila. May mga iba't ibang magagandang bato. Mga medalyon. May tawas din. Baon ng niyog na may 3 mata. At iba't ibang mga dahon. Ilang mga booklet na ang iba ay nakasulat sa Latin. May planggana na may tubig sa mesa at may krus na gawa sa tanso. Ano tong mga to? Nasabi naman ni Manang sa'yo na isa akong albularyo, di ba? Ito ang mga gamit ko sa panggagamot. Gumagamot ka ba ng may sakit? Ako hindi. Si Lolo ang magaling sa ganyan. Ako ang madalas kong ginagawa, gumagamot ng may nakukulam o nababarang. Para saan tong asin? Saka bakit may mga bawang, sibuyas, luya at kalamansi dito? Nagluluto ba kayo dito? Hindi. Gamit namin yan kapag may aswang. Mabisang pangontra yan sa kanila. Lalo na itong mukhang latigo. Buntot pagi ang tawag dito. Ito yung buntot ng isda na kung tawagin ay stingray. Yeah, stingray. Alam ko yun. Di ba poisonous yun? Oo. Kaya mabisang panlaban ito sa aswang. Pero nakakapatay sa kanila, itong itak, saka itong baril na ito. Dahil gawa ang bala sa tansong metal.
Kayang pagalingin ng aswang ang sarili nila sa pamamagitan ng sarili nilang laway. Pero kapag itong tumama sa kanila, hindi sila basta gagaling. Ibig mong sabihin may aswang dito? Oo. Ang totoo, matagal nang walang aswang dito sa lugar namin. Pero nitong mga nakalipas na linggo, sunod-sunod na naman ang napapabalitang patay na lahat, wakwakan tiyan at walang lamang loob. So tama pala ang narinig ko nung nag-uusap kayo isang umaga. Ayaw lang ni Manang na malaman mo dahil nag-aalala siya na baka bigla kang umalis dahil sa takot. Hindi aswang lang yun. Mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos. Tama. Oh, Samuel. Mabuti at nandito ka. Ay, Lolo. Si Loren po pala. Yung bisita po ni Manang Amparo. Ikaw palang dalagang bukang bibig nitong apo ko nung isang araw pa. Abay, ang sabi niya may maganda daw bisita si Amparo na mabagong dalaga. Amoy anghel daw. Lolo naman Bakit mo po ako binuking? Paano? Dahil mo pa ang namatanda. Abay, lagi kang tulala. At nakatingin ka na lang lagi doon sa bahay ni na Amparo. Ikaw Pasensya ka na. Okay lang. Siya nga pala. May ibibigay ako sa'yo. Mula sa bulsa ay kinuha ko ang isang maliit na bote at binigay ko iyon kay Samuel. Nang amuyin ang laman nito ay namilog ang mga mata niya. Jasmine oil. Pwede mong magamit yan. Nilalagay ko minsan yan sa air purifier at sa tingin ko, magagamit mo yan sa insenso. Oo nga. Thank you. Itatago ko ito. Mukhang nasabi na sa'yo ng apo ko ang tungkol sa ginagawa namin. Ang mabuti pa, ipasyal mo siya doon sa bukid. Opo. Mula doon sa kubo ay dinala ako ni Samuel sa kwadra at sumakay kami sa isa sa kanyang mga kabayo. Nasa unahan ako at nasa likod ko siya. Tuwang-tuwa ako sa ganda ng paligid at preskong simoy ng hangin. Ang ganda dito sa farm niyo. Yung mga tanim niyo na gulay ang lulusog. Ang ganda ng mga bunga. Naghintay ako sa pagsagot niya pero nanatili lang itong tahimik. Hanggang sa ayusin nito ang pagkakahawak sa tali kaya halos nakayakap na siya sa akin. Pagkatapos ay naramdaman ko na dinikit niya ang mukha niya sa buhok ko. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo, Loren. Huwag mo sanang isipin na binabastos kita. Hindi ko lang talaga mapigilan na amuyin ka. Inaakit ako ng amoy ng pabango mo. Ayos lang. Dahil ba sa mama mo? Oo, dahil sa kanya at sa kapatid ko. Simula nang dumating ka at naaamoy ko ang pabango mo, pinapaalala mo ang masasayang araw namin nung buhay pa sila. Hindi ko alam, Loren, pero parang hinihila mo ako lagi palapit sa'yo. Patawarin mo ako. Ayokong isipin mo na sinasamantala kita. Huwag ka mag-alala. Okay lang. Masaya ako na napapasaya din kita sa maliit na paraan. Ha? Anong ginagawa niya dito? Natigilan ako nang papaliko na kami papunta sa taniman ng mga mangga at nakita ko na nakatago sa isang puno si Isay. Galit at masama ang tingin sa amin. Sam, si Isay yun, di ba? Ha? Saan? Ayun, nalagpasan na natin. Sa likod ng puno. Ho! Ho! Huminto kami at bumalik sa tinuro ko
Pero pagdating sa puno kung saan ko nakita si Isay ay wala na ito. Tumingin ako sa paligid, pero kahit anino niya ay parang bulang naglaho. Nasaan na yun? Baka naman namalikmata ka lang. Hindi, sigurado ako. Sinundan pa nga niya tayo ng tingin eh. Nagkatitigan pa kami. Hayaan mo na yon. Kumapit ka dahil... Ha! Ay, huwag mong bilisan, hoy! Pasado 12:00 ng hating gabi. Naghahanda pa lang ako sa pagtulog dahil nalibang ako sa pakikipagkwentuhan sa anak ni Nanay Amparo. Matapos kong isarado ang bintana, nagdasal muna ako bago nagpatay ng ilaw at humiga. Dahil inaantok na rin ako, kaya nakatulog na rin ako agad. Ilang sandali pa lang ang lumilipas nang maalimpungatan ako matapos may marinig na nagmumula sa bintana. Ano ba yun? Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang unti-unting nanlaki ang mga mata ko nang makita ko na dahan-dahang bumukas ang bintana. Bigla akong bumalikos ng bangon at sumiksik sa ulunan nang makita ang kamay na nakakatakot ang itsura at may mahaba at matulis na kuko. Oh my God! Dahan-dahang tinulak nito pabukas ang bintana at sumilip doon. Ganun na lang ang takot nang makita ko ang kakilakilabot na mukha ng kung anong nilalang. Nanlilisik ang mga mata nito. Ang mga kilay nito ay pataas. Ang mga pangil nito ay mahaba din at matulis. At ang balat nito ay parang may mga hiwa mula sa ilalim ng mata. Pababa sa pisngi nito hanggang sa leeg. Kulubot na may kaparehong hiwa din ito sa ilong pataas hanggang noo. Loren? Pagkatapos ay mahaba ang buhok nito at ang katawan ay kulubot din na maitim. Sa sobrang shock ay hindi ko magawang igalaw ang katawan ko. Nakatulala lang ako doon, nanginginig sa takot habang umaagos ang luha. Bumuka ang bibig ko para tawagin si Nanay Amparo pero walang boses ang lumabas mula sa akin. Loren, anak, tulog ka na ba? Naiwan mo sa baba ang Bakit ka ba Ay! Panginoon ko! Aswang! Rizel, tulong! Biglang tinulak ng aswang ang bintana at saka ako tinangkang abutin. Mabilis akong nakatalon pababa ng kama at sumiksik sa kabila. Habang si Nanay Amparo at ang anak nito ay mabilis na pumasok, saka tinulak pa sarado ang sliding window. Dahil doon ay naipit ang kalahati ng katawan ng aswang. Habang ang isang kamay nito ay pilit akong inaabot. Agad naghanap ang mata ko ng magagamit na armas. Hanggang sa mapatingin ako sa pabango ko. Mabilis ko yung kinuha pati ang walis tambo. Pagkatapos ay inisprayan ko sa mukha ang aswang. Lumayas ka dito! Layas! Matapos kong isprayan siya ng pabango at sumigaw ito ng malakas na parabang napaso at humawak sa mukha. Sinamantala ko yun at hinataw ng hawakan ng walis tambo ang aswang. Hanggang sa hindi ko inaasahan na mahawakan nito ang walis sabay hila. Loren! Anak! Sinunggaban ako nito at nahawakan sa leeg. Mahigpit niya akong sinakal na halos umangat ang paa ko mula sa kama. Madam Venus, I'm the type who doesn't just accept defeat. Lalaban ako hanggang sa dulo. Nakipagtitigan ako sa aswang at nakita ko ang matinding galit sa mga mata nito. Pagkatapos ay bigla ko siyang inisprayan ulit ng pabango. Ngunit ngayon, direkta na sa mata ko siya pinatamaan. Bitiwan mo si Loren! Demonyo ka! Nagpumiglas ako ng husto hanggang sa wakas ay mabitawan niya ako. Ngunit sa pagpiglas ko, hindi lang niya ako nakalmot sa leeg, kung hindi sa may balikat. Umalis ka dito!
Hindi ko ininda ang sugat ko. Sa halip, buong lakas kong hinataw ng hawakan ng walis tambo ang aswang. Sabay tulak dito palayo sa bintana. Nang mahulog ito sa bintana, ay agad akong sumilip. Tumakbo papasok ng gubat ang aswang na parang walang nangyari. Doon pa lang ako nakaramdam ng pagod at panghihina at napahiga. Ay, Lauren! May mga sugat ka! Rizel, tawagan mo si Samuel, bilis! Loren! Ang kwento sa akin ni Nanay Amparo, halos magiba daw ni Samuel ang pinto pagdating sa bahay. Nang mga panahon na yon ay wala na akong malay, habang ang mga sugat ko ay dumudugo. Nang mahiga ako sa kama, hindi ko na malaya na pumikit ako at hindi na ako nagkamalay pa. Malalim ang sugat niya. Ate Rizel, kailangan ko ng isang palanggana ng tubig, tapos bimpo. Tumataas ang temperatura niya. Manang, pakipunasan po yung dugo at yung sugat niya. May kukunin lang po ako sa kubo. Babalik din po ako kaagad. Nang makaalis si Samuel ay sinunod ni Nanay ang bili nito. Habang pinupunasan daw ako ni Nanay, ay lalong tumaas ang temperatura ko at doon biglang nanginig ang buong katawan ko. Lalo daw silang nataranta at agad pinainom ng gamot sa lagnat. Maya-maya ay dumating daw si Samuel na may dalang gamit. Hingal na hingal at pawis na pawis. Manang, pakihawakan po siya. Hubarin niyo ang pangitaas niya. Ate Rizel, pakihugasan itong mga dahon ng bayabas. Itong ganito kadami, ibalik mo dito at kailangan ko ng pandikdik. Tapos, itong ibang dahon kasama ang bulaklak ng gumamela, ilaga mo sa 2 baso ng tubig ng 15 minuto. Makalipas ang 15 minuto, ay dumating na nga ang pinaglagaan ng dahon ng bayabas at gumamela. Ang tubig na pinakuluan ng mga dahon ang pinanlinis ni Samuel sa sugat. Pagkatapos ay nagdikdik siya ng dahon ng bayabas at malunggay at iyon ang itinapal niya. Habang ginagawa iyon ni Samuel, sabi ni Manang na dinarasalan daw ako nito. Matapos ang lahat ng iyon ay saka tinakpan ang sugat ko ng gasa. Okay na po siya. Kailangan na lang po nating hintayin na bumaba ang lagnat niya. Malaking tulong po na pinainom niyo siya ng gamot kanina. Magpahinga po kayo, Manang. Ako na po ang bahala sa kanya. Salamat po. Natagpuan ko ulit ang sarili ko na naglalakad sa gubat ng gabing iyon. Halos wala akong makita sa sobrang dilim ng paligid. Ang tangi ko lang naririnig ay ang mga kuliglig at ang mga natatakpan ko na tuyong dahon. Hanggang sa may naaninag akong liwanag, ang bolang apoy. Muli na naman itong nagpakita sa akin habang nakalutang sa hangin. Nang lumipad ito palayo, para akong nahipnotismo at sinundan ito. Makalipas ang ilang saglit na paglalakad, natanaw ko ang bahay ni Nanay Amparo. Pero bago pa ako makarating doon, Sino yan? Sino sabi yan eh? Loren, ako to, si Zelda. tumingin ako sa paligid at nakita ko ang isang babaeng nakangiti. Kumaway siya sa akin pagkatapos ay sumenyas na lumapit ako. Halika, dito tayo. Sino ka ba? Si Zelda nga, kaibigan mo. Matagal na kitang hinihintay eh. Ako? Hindi kita kilala. Ako, kilala kita. Pinakilala ka sa akin ni Manang. Ang ganda mo pala lalo sa personal. Ano bang pangalan mo? Biglang nanlaki ang mga mata ko nang mula sa likod ay dumating ang aswang at tinulak ang babae sa balon. Tulong! Ate! Tulungan mo ako! Ate!
Hingal na bigla akong dumilat. Pagkatapos ay agad akong bumangon at lumingon sa paligid. Naroon na ako sa loob ng kwarto at umaga na. Bigla akong nakaramdam ng hilo at akmang babagsak ako sa kama nang dumating si Samuel at nasa luwa ko. Loren? Loren, ayos ka lang ba? Nahihilo ako. Hindi ka pa dapat bumangon. Yung aswang, Sam. May aswang. Wala na ang aswang. Napaalis mo siya. Ikaw ang nagligtas kay Manang Amparo at sa buong pamilya niya. Natakot ako. Pero nagawa mo pa rin makalaban. Pinahanga mo kami. Maingat akong hiniga sa kama ni Samuel. Pagkatapos ay kinuha ang bimpon na nahulog mula sa noo ko kanina. Matapos ang pagsalakay ng aswang, ang tanging naalala ko lang ay nahiga ako sa kama matapos makaramdam ng panghihina. Anong nangyari? Nilagnat ka ng mataas. Umabot sa 40 ang lagnat mo, kaya nanginginig ka. Hinabol ng taong bayan ng aswang kagabi, pero hindi nila naabutan. Kinapa ko ang leeg at kaliwang balikat ko nang maalala na nasugatan ako ng aswang. May gasa na nakatapal doon. Napalingon ako kay Sam nang hawakan niya ang noo ko. Bumaba na ang lagnat mo. Ikaw bang gumamot ng sugat ko? Oo. Hindi mo alam kung gaano ang takot ang naramdaman ko nang sabihin sa akin ni Ate Rizel ang nangyari sa'yo. Kaya pala, hindi ako mapakali kagabi at gustong-gusto kitang puntahan. Hindi ba ako magiging aswang? Ang napapanood ko sa mga movies, nagiging aswang daw kapag nasusugatan ka ng aswang. Hindi ganun yun. Kapag kinagat ka, pwede ka maging aswang. Dahil ang laway nila, yun ang parang nagsisilbing kamandag. Kapag pumasok ang laway ng aswang sa katawan mo, posible na maging aswang ka kapag hindi na agapan. Pero syempre, dahil aswang siya, at kuko pa rin ang aswang ang nakasugat sa'yo, nagkaroon ng impeksyon sa sugat mo. Mabilis mag-react sa katawan ng tao ang virus na dala nila. Salamat sa pagligtas mo sa akin, Sam. Wala yon. Ang mahalaga, nasa mabuti ka ng kalagayan. Mamaya, lalagyan ko na ng mga pangontra dyan sa bintana mo. Oo nga pala. Naglinis kasi kami kahapon ng umaga dito sa kwarto kaya inalis muna namin yung mga bawang na sinabit ni nanay. Nakalimutan na namin ibalik. Yung ilalagay ko mamaya, wag na wag nyo nang tatanggalin. Opo. Oh, gising ka na pala. Kumusta ng pakiramdam mo, anak? Okay na po, Nay. Ikaw, kumusta? Si Rizel at yung mga bata, nasaktan ba kayo ng aswang? Ay, wag mo kaming alalahanin. Okay lang kami. Salamat sa'yo. Kung hindi ka matapang naman laban, baka napasok na tayo dito at napatay na niya tayong lahat. Loren, sandali lang ha. May kukunin lang ako sa kubo. Naku anak, alam mo ba yang si Samuel? Alala sa'yo. Simula pa nung dumating siya, hindi na umalis sa tabi mo yan. Binantayan ka. Siya mismo ang gumamot dyan sa mga sugat mo. Mukhang tinamaan talagang mailap na puso ng aming makisig na albularyo. Mukha naman mabait si Samuel. Isa pa, magkasundo kami. Ay nako, baka hindi ka na pauwiin yan at pakasalan ka kaagad. Si nanay talaga, oh. O siya, magpahinga ka na riyan. Mag-aakit na lang ako ng pagkain mo. Salamat po, Nay. Lumipas pa ang mga araw nang mangyari ang pagsalakay ng aswang. Hindi na ulit bumalik ito kahit ang magparamdam. Habang ako naman ay nagtuloy-tuloy ang pagaling. Isang umaga habang naroon ako sa bakuran, kuminto ang isang tricycle at bumaba doon si Nanay Amparo. Nagmadali akong lumabas at tinulungan itong magbaba ng mga pinamili.
Nay, ang dami naman ito. Hindi niyo sinabi na ganito karami ang bibilhin niyo. E di sana sinamahan ko kayo. Ayos lang anak, hindi naman ako nagbitbit lahat niyan. Kasama ko si Samuel. Sinamahan niya ako mamalengke. Hinatid pa nga ako sa sakayan ng tricycle. Mabuti naman ho. Teka, ang gaganda naman itong mga bulaklak na to. Para sa'yo yan, pinabibigay ni Samuel. May pupuntahan daw sila ng lolo niya kaya hindi siya makakadaan dito. Pero mamaya daw kapag nakauwi siya, daanan ka niya. Salamat, Nay. Loren! Sabay kaming napalingon ni Nanay Amparo nang marinig ang boses na tumawag sa pangalan ko. Sabay din kaming tumingin sa isa't isa at nagtaka nang makita si Isay. Nakatayo ito sa di kalayuan sa amin at nakangiti. Ay, magandang umaga po, Aling Amparo. Magandang umaga naman. Rizel, pumarinig ka nga dito at tulungan mo ako dito sa mga pinamili ko. Loren, doon lang ako sa loob, ha? Sige po. Huwag ka masyado magtiwala dyan. Lukaret yan. Opo. Lumapit si Isay sa akin nang ngiting-ngiti na para bang close kami at matagal nang magkakilala. Pagkatapos ay inabot ang dala nitong isang paper bag. Pagsilip ko doon, may 2 Tupperware. Hi, Isay, right? Oo, para nga pala sa'yo. Sa akin? Oo, nagluto kasi ako ng bopis at papaitan kanina. Medyo naparami kaya naisip kong bigyan ka. Thanks. Ang thoughtful mo naman. Gusto ko sana makipagkaibigan. Kung okay lang sa'yo. Okay lang siguro. Ikaw, hindi ka ba awkward? I know you're Samuel's ex. Kayo na ba? Hindi pa naman pero gusto ko siya. So, plano mo siyang sagutin? Oo. Okay. Pero sana this time, magbago na siya, no? Magbago? Anong ibig mong sabihin? Huwag mo na lang sabihin sinabi ko sa'yo, ha? Nung kami kasi, palagi siyang maraming babae. Taga iba't ibang bayan pero sa huli, sa akin din naman siya bumabalik. Ganun ba? Okay, tatandaan ko yan. Isang beses, labas naman tayo. Ipapasyal kita sa mga lugar na hindi mo pa napupuntahan tapos sama ka sa akin sa bahay. Oo nga pala, kumusta na? Balita ko nakagat ka raw ng aswang? Nakalmot lang. Loren, anak, hindi ka patapos dyan. Pumasok ka na dito. Sige, tawag na ako sa loob. Salamat ulit dito. Sige, bye. Habang naglalakad ako papasok, ay panay ang lingon ko sa kanya. May kung anong kilabot akong naramdaman nang mahuli ko na titig siya sa akin. Bago ako pumasok ng bahay, ay muli akong lumingon pero wala na agad doon si Isay. What a weirdo. Sinaktan ka ba niya? Hindi naman po pero ang weird niya. Bakit? Ano sabi sa'yo? Gusto daw makipagkaibigan at kung ano-anong tinatanong. Kung kami na daw ba kung bala ko ba daw sagutin si Samuel. Mag-ingat daw ko dahil babaero siya. Ewan ko. Nararamdaman ko na sinusubukan niya na i-intimidate ako. Hindi ko alam kung anong gusto niyang palabasin eh. Kahit daw maraming babae si Samuel, sa huli, sa kanya pa rin bumabalik. Naku, huwag kang magtiwala sa babaeng yan. Kilala yan dito na lahat ng babaeng madidikit sa pangalan ni Samuel. Makalipas sa ilang araw, may nangyayaring masama. Kaya itong isa naman, para wala nang mapahamak, umiiwas na rin sa mga babae. Ngayon na nga lang nagka-interes yan sa babae ulit. Mula nang makilala ka. Kaya ngayon, alam na ni Isay ang tungkol sa'yo. Mag-iingat ka riyan. Okay po. Ano ba yung binigay niya sa'yo? Bupis at papaitan daw. Hindi naman po ako kumakain nun. Nahiya lang ako na hindi tanggapin. Naku, huwag mong kakainin yan. Baka mamaya kung anong inilagay ng babaeng yun akin na. At itatapon ko.
Sa wakas, natuloy na rin ang date namin na napospone dahil sa nangyari sa akin. Dahil busog pa kami pagdating ng mall, nanood muna kami ng sine ni Samuel. Kung saan pinaramdam at pinakita niya sa akin kung gaano siya kaalaga at ka-gentleman. Habang magkasama kami, doon ko lang na-realize na ngayon lang ako naging ganito kakomportable na kasama ang isang lalaki. Nag-enjoy ka ba sa pinanood natin? Oo, ang galing mong pumili ng movie. Ang ganda. Ano? Tara, kain na tayo. Sige, ginutom ako kakatawa. Habang naglalakad kami papunta sa restaurant, napalingon ako ng mahagip ng mata ko, di kalayuan si Isay. Nakatayo sa gitna ng karamihan ng tao, pero ang tingin nito ay nakasunod sa amin. Sam, si Isay oh. Nasaan? Ayun, sa banda ron. Hayaan mo siya. Huwag na huwag kang lalapit dyan o makikipag-usap. Yun nga din ang bili ni nanay sa akin. Halika na. Sabay pa ulit kaming lumingon kay Isay na nakatingin pa rin sa amin. Inawakan ni Samuel ang kamay ko, saka hinila palayo, hanggang sa makita ko na lang din si Isay na umalis. Pagdating sa restaurant habang naghihintay sa order namin, ay doon ako nagtanong kay Samuel tungkol sa ex nito. Gaano kayo katagal ni Isay bago kayo nag-break? 9 months. Bakit kayo naghiwalay? Dahil nagiging obsessed na siya. Kahit saan ako pumunta, sumusunod siya. Wala sa lugar ang pagseselos. Kahit sinong kausap kong babae, pinagsesilosan, inaaway. Nasakal ako kaya hiniwalayan ko. 3 taon na mula nung makipaghiwalay ako. Minahal mo ba? Mas matanda siya sa'yo, di ba? In fairness, sa ganda niya, hindi halata na mas may edad siya sa'yo. Oo. At minahal ko rin naman siya. Pero aaminin ko na hindi ganun katindi ang naramdaman ko noon. Hindi rin naman ako tumitingin sa edad. Sa totoo lang, lumapit na siya sa akin nung isang araw. Pinuntahan niya ako sa bahay tapos binigyan ako ng bupis at papaitan. Hindi pinakain ni nanay sa akin, baka daw kung ano ang nilagay. May history daw yun na sinasaktan yung mga babaeng napapalapit sa'yo. Totoo. Kaya nga, umiiwas ako sa mga babae mula noon. Ayoko nang may mapahamak dahil sa akin. Buti sinunod mo si Manang. Huwag na huwag kang kakain ng kahit anong pagkain na ibibigay niya sa'yo. Sabi pa ni Isay, marami ka daw naging babae noong kayo pa, pero sa kanya ka pa rin bumabalik. Huwag kang maniniwala doon. Hindi ako babaero at marunong ako makontento. Huwag na nga natin pag-usapan yun. Baka masira pang araw natin. Akin na lang yung kamay mo. Bakit? Basta. Natawa ako nang hawakan nito yun at inamoy ang pulso ko. Kahit sa loob ng sinehan ay nakahawak siya palagi sa kamay ko at amoy ng amoy sa akin. Ang bang mo talaga, Loren. Paano kapag umalis ka na? Mamimiss kita. At itong amoy mo. Iiwan ko sa'yo pabango ko, tapos mag-uusap naman tayo online eh. Hindi ako mahilig sa social media. Hindi ko nga halos nabubuksan yung account ko. Pero para sa'yo, gagamitin ko. Sabi mo yan ah. Naging masaya ang kauna-unahang date namin ni Samuel. Dahil limitado lang ang pamamalagi ko doon, nagkasundo kami nito na mas madalas lalabas at sasamahan niya ako sa Maynila sa 1 linggo ko na pamamalagi doon at siya rin ang maghahatid sa akin sa airport. Ang buong akala ko ay matatapos ang araw namin ng masaya. Pasado 9:00 ng gabi. Sasakay na kami ng kotse nito at pauwi na. Nang biglaan niyang tapakan ng preno matapos may humarang sa amin. Ang nilalang na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Ang aswang! Anong gagawin natin?
Ginalaw-galaw ng aswang ang mga kamay nitong may matatalim na kuko at tumaangil habang masama ang tingin sa amin. Nakaramdam ako ng pamilyar na kilabot nang una kong naramdaman nung una kong makaharap ito. Mas lalo kong kinalabutan sa takot ngayong nakita ko na ang buong mukha niya at katawan. Hindi tao ang nasa harap namin, kung hindi demonyo! Kumapit ka ng mabuti. Bibilisan ko ang takbo nitong sasakyan. May kinuha ito mula sa compartment. Isang 45 kalibre na baril. Humawak siya sa manibela ng mahigpit. Pagkatapos ay mariing tinapaka ng accelerator at pinaandar yun ng mabilis. Malakas na binangga ni Samuel ang aswang. Pagkatapos ay hindi kami huminto at nagpatuloy sa pagtakbo. Hanggang sa may marinig na lang kami na malakas na tunog mula sa bubong ng kotse. Nasa taas siya. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Biglang gumewang ang takbo namin nang basagin ng aswang ang salamin ng bintana ng kotse at hinablot sa damit si Samuel. Agad ko yung hinawakan ng kamay ng aswang at pilit na inaalis yun. Nang maalala ko ang pabango ko, ay agad kong inalis ang seatbelt at nisprayan ko ang mukha ng aswang. Dahil doon ay nakabitaw ang aswang, kaya kinabig ni Samuel ang kotse. Sinadyang pinaekis-ekis ang takbo para mahulog ang aswang. Samuel! Yung aswang! Nang lumingon ako sa bintana sa gilid ko, napasigaw ako sa labis na takot. Nang makita ng malapitan ang nakakakilabot na mukha nito, binasag din ito ang salamin sabay sunggab sa braso ko at sinubukan akong hilahin palabas. Loren, tungo! Sinunod ko ang sinabi ni Samuel. Pagkatapos ay bigla nitong hininto ang sasakyan, sabay pinaputokan ng aswang ng sunod-sunod. Tinamaan ito ng 2 beses. Dahil doon ay biglang tumalon pababa ang aswang. Mabilis na bumaba si Samuel at hinabol ito. Kasunod ng muling pagpapaputok nito ng baril. Nakatakas. Halika na! Baka bumalik pa yun! Sa kabila ng mga nangyari ay hindi namin hinayaan ni Samuel na masira ang gabi namin. Sa paglipas pa ng ilang araw ay mas naging malapit kami sa isa't isa. Aaminin ko, Madam Venus, ng mga panahon na yon, naging mahirap na para sa akin habang unti-unting nalalapit ang araw ng pag-alis ko. Nay, okay na po ba to? Oo, tama na yung ganyang kadami. Ang nga pala, kumusta ang mami at daddy mo? Narinig ko magkausap kayo kanina. Ayos naman sila. Kinakamusta nga kayo? Nababanggit mo na ba ang mga nangyayari dito? Nako, hindi po. Mag-aalala lang yun lalo na si Mommy. Yun nga ang inaalala ko nung una. Akala ko nga aalis ka na agad pagkatapos ng nangyari sa'yo. Nay, aalis ako sa araw at oras ng alis ko. Pero malay nyo, baka mag-extend pa ako. Tsak na hindi na akong dahilan ng pagtatagal mo dito. Ewan ko po, Nay. Mahirap hindi magustuhan si Samuel. Napakapalad mo, anak. Mabuting tao yan. Oh, nasan nga pala siya ngayon? Nasa farm po busy. Mabuti pa. Dalhan mo siya nitong ulam mamaya dahil isa ito sa mga paborito niya. Bok choy. Sige po. Loren! Napalingon ako sa labas ng pinto.
Doon sa likod ng bahay malapit sa balon, nakita ko di kalayuan ang pamilyar na mukha ng isang babae. Ngumiti siya sa akin at kumuway. Pagkatapos ay sumenyas sa akin na lumapit ako. Halika dito, Loren. Lapit ka. Ang pinagtataka ko, kahit na malayo ito sa akin, naririnig ko ng malakas at malinaw ang boses niya at bumubulong na parang malapit lang siya sa akin. Lumingon ako kay Nanay Amparo. Sasabihin ko dapat ang nakita ko, pero bigla itong lumabas dahil may dumating na kumari nito. Parang may magnet na humihila sa akin at natagpuan ko na lang ang sarili kong tulala at naglalakad palapit sa babae. Hay, sa wakas. Lumapit ka na rin. Ang tagal na kitang hinihintay eh. Sino ka? Kilala ba kita? Sa panaginip ko palagi kitang nakikita. Ako si Zelda. Matagal na kitang kilala. Noon pa man, pinapakita na sa akin ni Manang Amparo ang picture mo. Nagandahan ako sa'yo at alam ko magiging mabuting magkaibigan tayo. Bakit palagi kang nandito? Dito na kasi ako nakatira. Uy, secret lang muna natin na nagkakausap tayo ha. Huwag mong sasabihin kay Manang at Kuya Samuel. Sige. Ang bango. Jasmine scent. Yan din ang paborito kong pabango dati. Paborito ko rin to. Mahilig ako sa amoy ng mga bulaklak kaya Flora Perfumes ang naisip ko na gawing negosyo. Ito ang bestseller ko. Ang galing mo naman. Kaya siguro naakit si Kuya Samuel sa'yo. Kapatid ka ni Samuel? Oo, May buhay pa pala siyang kapatid? may tao. Mag-iingat ka sa kanya. Lumingon ako sa gilid at nakita ko si Isay. Nakatayo sa gilid ng isang puno at nakatingin sa akin. At nakapaskil ng peking ngiti. Hi, Loren. Napadaan ka? Wala dito si Samuel. Alam ko, May kailangan ka? mangangamusta lang. Okay naman. Masaya dahil sa date namin ni Samuel. Nakita mo kami, di ba? Sinusundan mo kami palagi kahit saan kami pumunta. Ay, hindi siya mapupunta sa'yo, Loren. Mapapahamak ka lang. Says who? You? Bakit? Gagawin mo rin ba sa akin ang ginawa mo sa ibang babaeng napalapit kay Samuel? Hindi ka niya mahal. Ako dapat ang nagsasabi sa niyan, di ba? Sa bagay. Alam mo na siguro yun. Ayaw mo lang tanggapin. Mahal niya ako. Marami na akong sinakripisyo para sa kanya. Sinabi ba ni Sam na gawin mo yun para sa kanya? Wala kang alam, Loren. Hindi ka ba nahihiya? Sinasabi mo sa akin yan na narito ang kapatid ni Samuel? Sino? Kapatid ni Samuel? Oo, si Zelda. Loren, umarinig ka! Lumayo ka dyan sa balon, bilis! Hindi ba't sinabihan ka na ni Samuel
na huwag kang lalapit dyan. Tinawag po kasi ako ni... Ay, luto na ang ulam. Sige na, dalhan mo na si Samuel. Dinagdagan ko na para sa inyong dalawa. Opo. Bigla naman ang buhos ng ulan. Oo nga eh. Nabasa ka ba? Hindi naman, ayos lang. Ah, siya nga pala. May ipapakita ako sa'yo. Nang buksan niyo ni Samuel, ay naamoy ko ang pamilyar na amoy ng jasmine. Ang bango naman. Langis ito na mabisa sa panggagamot. Ginawa ko ito at hinaluan ko ng ibinigay mo sa akin na jasmine oil. Inurasyonan ko ito ng ilang gabi, kaya sigurado mabisa ito. Madaling maghihilom ang sugat mo. Talaga? Try mo nga sa akin yung langis na gawa mo. Sige, maupo ka dito. Loren, huwag ka na bumalik sa New Zealand. Dito ka na lang. Magpakasal tayo. Kaya naman kitang buhayin. Pwede naman pero magpapaalam pa ako sa parents ko. Kaya kailangan ko pa rin umuwi. Susundan kita doon. Haharap ako sa mga magulang mo. Hihingin ko ang kamay mo sa kanila. Paano mo nasasabi yan? Kailan lang tayo nagkakilala? Hindi ko alam. Basta unang kita ko pa lang sa'yo. Alam ko na ikaw na. Sa kasabi rin ng bantay ko, hindi na dapat kita pakawalan. Bantay? Kaming mga albularyo, may bantay kaming espiritu. Sila ang tumutulong sa amin para makapanggamot kami. Ah! Samuel! Si Lolo ko yun ah. Lolo! Halos sabay kaming napalingon ni Samuel nang marinig ang malakas na sigaw ng kanyang lolo. Mabilis kaming tumayo at tumakbo siya palabas. Agad akong sumunod matapos ko makapagbihis. Sumugod kami sa ulan at napahinto sa tagpo naming naabutan. Nakita namin ang aswang na winawakwak ang tiyan ng kanyang lolo Goryo at kinakain ang laman loob. Apo! Lolo! Demonyo kang aswang ka! Papatayin kita! Galit na galit habang lumuluha na kinuha ni Samuel ang baril sa kubo. Pagkatapos ay agad pinaputokan ng aswang na mabilis tumakbo papasok sa gubat. Ako naman ay agad dinaluhan si Lolo Goryo. Butas ang tiyan nito at labas ang mga laman loob. Humihinga pa rin ngunit alam ko na hindi na rin siya magtatagal.
Bumalik ka dito! Demonyo ka! Ako ang harapin mo! Lolo, tatawag na ho kami ng tulong. Sandali na lang po. Huwag mong iiwan si Samuel. Opo. Lolo, nagpatawag na ako ng tulong. Apo, bumalik siya. Buhay siya. Kung kinakailangan na patayin ko siya uli, gagawin ko. Ibalik mo ang katahimikan dito sa bayan natin. Opo, Mahal kita, Apo. mahal ko rin po kayo. Lolo Goryo! Lolo! Ikaw na muna ang bahala sa kanya. Susundan ko yung aswang. Samuel, sandali! Sam! Sandali lang! Hindi nagpaawat si Samuel. Kinuha niya ang sibat at itak, pati ang buntot pagi. Pagkatapos ay pumunta sa direksyon na pinuntahan ng aswang. Nang mga sandaling iyon ay hindi ko alam ang uunahin ko, Madam Venus. Ayokong iwan mag-isa doon si Lolo Goryo, pero nag-aalala rin ako kay Samuel. Kaya naman laking pasasalamat ko nang magdatingan ang mga tauhan nila sa farm. Tumawag kayo ng pulis at ambulansya! Bilis! Sabihin niyo, aswang ang pumatay kay Lolo! Susundan ko si Samuel! Dali akong tumakbo at sinundan ang daan na tinungo ni Samuel. Hindi ko alam kung saan ang punta ko. Madalim sa kakahuyan at hindi ko kabisado iyon, pero hindi ko na naisip yon. Dahil ang tanging gusto ko ay makita si Samuel at siguraduhin na ligtas ito. Maya-maya ay may narinig akong malakas na angil ng aswang. Lumapit ka sa akin, demonyo ka! Hindi ako natatakot sa'yo. Kung noon, nakaligtas ka, ngayon sisigurduhin ko nang mamamatay ka. Samuel! Panginoon, iligtas at gabayan niyo po si Samuel. Sumugod ang aswang kay Samuel, pero nagawang tumungo nito at mag-slide sa ilalim. Salamat sa maputik na daan. Pagkatapos ay agad niyang hiniwa ang likod ng aswang at saksakin sa likod nito, sabay hila at hagupit ng buntot pagi. Pero nang makabawi ang aswang, bigla itong sumugod kay Samuel sa pamamagitan ng mataalas nitong mga kuko. Sa bawat pagsugod nito ay inaabot nito si Samuel at pinagtatangkaang kalmutin si Samuel na mabilis namang nakakaatras. Nang masukol si Samuel sa puno, doon siya sinakal ng aswang ng mariin sa leeg. Nabitawan nito ang itak at buntot pagi. Agad akong kumilos sa tumingin sa paligid. Nang makita ko ang sibat, kinuha ko yun. At agad na sinaksak ito sa likod ng aswang. Umangil ng malakas ang aswang at nabitawan nito si Samuel. Loren! Takbo! Tumakbo ka na! Naabot ng aswang ang sibat at nagawa nitong alisin iyon. Napaatras ako at agad tumakbo palayo. Sumigaw ako ng malakas nang makitang ako na ang hinahabol nito. Dahil sa maputik at mabatong daan, idagdag pa ang dilim ng paligid at lakas ng buhos ng ulan. Naging mabagal ang takbo at palagi akong nadadapa. Loren! Wag!
itak ni Samuel. Pinatay mo na ang lolo ko. Hindi ko hahayaan na pati si Loren masaktan mo uli. Demonyo ka! Ah! Bumalik ka na sa impyernong pinanggalingan mo! Mula likod ay tumagos hanggang harap ang talim ng itak ni Samuel. Nabitawan ako ng aswang at nahulog. Mabilis akong tumayo at lumayo mula dito. Mas lalong diniin ni Samuel ang itak sa katawan ng aswang. Pagkatapos ay sinipa ito. Agad niya akong nalapitan at tiniyakap hanggang sa... Nagulat na lang kami nang biglang tamaan ng kidlat ang aswang. Hindi lang isang beses, kung hindi dalawa. Sa isang iglap ay tuluyang namatay ang aswang. Pagod na pagod kaming napaupo sa lupa. Mahigpit kong niyakap si Samuel at maya-maya ay nagdatingan ng mga tauhan nila sa farm kasama ang mga pulis. Lumipas ang mga araw na ilibing na si Lolo Goryo. Dahil sa nangyari, ay nagdesisyon ako na mag-extend ng 3 linggo bago bumalik sa New Zealand. Hindi ko kaya na umalis at iwan si Samuel na nasa estado ng pagluluksa. Sa nalalabi kong araw doon, halos hindi na humiwalay sa akin si Samuel. Madalas itong doon nakikitulog kay Nanay Amparo. Hanggang sa lumapit na nung lumapit ang araw ng pag-alis ko at hindi maitago ni Samuel ang lungkot. Matulog ka na dun sa sofa. 5:00 na ng madaling araw, oh. Pwede ba tayo magtabi? Sige na. Aalis ka na eh. Siniswerte ka? Baka pagalitan ka ni nanay. Saka makalungkot ka naman. Sasama ka pa sa akin sa Manila ng 1 week. Hahatid mo pa ako sa airport. Dito ka na lang. Gusto ko rin yun. Kaya lang hindi naman kasi ganun kadali yun eh. Marami akong kailangan isettle doon sa New Zealand. Susunod ako sa'yo doon. Gaya ng ipinangako ko sa'yo. Magugulat ka na lang. Nandun na ako sa harap ng pinto ng bahay mo. At paano mo gagawin yon? Secret. Kapag gusto, maraming paraan. Basta, susurpresahin na lang kita. O siya, sige na, matulog na tayo. Tabi tayo. Pinayagan naman ako ni nanay na matulog doon sa kwarto mo nung may sakit ka eh. Iba yon. Sa Manila na lang, tabi tayong matulog. Talaga? Shh! Baka pagalitan tayo ni nanay. Mamimiss ko itong amoy mo. Gabi-gabi ako maglalagay nitong pabango mo sa unan ko. Para pakiramdam ko, katabi kita palagi. Sige na, matulog ka na. Magbabanyo lang ako. Tatayo na lang ako nang pigilan ako ni Samuel. Nang lumingon ako ay bigla akong sinalubong nito ng halik sa labi. Nagulat naman ako, pero agad akong nakabawi. Tumugon ako sa halik niya at yumakap sa kanyang leeg. Mahal kita, Loren. Sa maikling panahon na kasama kita, napamahal ka na sa akin ng sobra. Dati, hindi ako naniniwala sa pwede ka ma-inlove ng ganito kabilis. Totoo pala yon. Pinahanga mo ako sa tapang mo. Salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko. Isa pa, yang pabango mo talaga ang punot dulo ng lahat. Ako rin, Sam. Mahal din kita. Ay. Oo. Ay, bakit kasing pa kayo dalawa? Nag-uusap lang po. Sinasamantala ko po na nandito pa bago ako iwan. Ay, kayo talaga, oh. Umakyat na kayong dalawa at matulog na. 5:00 pasado na, oh. Talaga po? Pwede ko matulog sa taas? Ay, sus! Kayo naman hindi na mga teenager. Nahiya pa kayo. Nga pala, may hindi pa ako sinasabi sa inyo. Nangako kasi ako sa kanya na hindi muna sasabihin sa inyo. Ano yun? Nakilala ko na yung isa mo pang kapatid na babae,
si Zelda. Ha? Sino? Yung isang kapatid mo, si Zelda. Si Zelda? Si Zelda po. Yung babaeng palagi kong napapanaginipan. Napapanaginipan mo siya? Kailan pa? Bakit hindi mo sinasabi? Nakakalimutan ko po yung panaginip ko kapag nagigising ako. Pero nagsimula akong managinip tungkol sa kanya ilang araw bago ako umuwi ng Pilipinas. Hanggang itong nakalipas na araw. Lagi niya sinasabi na naghihintay daw siya sa pagdating ko. Nakausap ko siya dyan sa may balon. Few weeks ago tapos sabi niya pa na, Loren, makinig ka sa akin. bakit? May problema ba? Hindi mo pwedeng makausap si Zelda. Bakit naman? Nung kailan lang nga. Matagal nang patay si Zelda. Ha? Namatay siya sa balon na yon. Nahulog siya at nalunod. Yan ang dahilan kaya sinasabihan kita noon na huwag kang lalapit doon. Dahil may mga usapan na nagpapakita siya sa sino man na dumadaan dyan malapit sa balon. Patay na siya. Kung ganun, multo yung nakausap ko. Anong sinasabi sa'yo ni Zelda? Yun nga, lagi daw siyang naghihintay sa akin. Lagi daw niya akong nakikita sa mga pictures ni nanay. Tapos, palagi siyang nanghihingi ng tulong. May isa pa akong naaalala sa panaginip ko. Bolang apoy. Una ko palaging nakikita ang bolang apoy tapos maya-maya, makikita ko si Zelda. Bolang apoy? Sandali. Ano nga bang ibig sabihin kapag may bolang apoy? San Telmo. Ang sabi ni Lolo noon, kapag may San Telmo daw, ang ibig sabihin may kaluluwa na hindi matahimik. Ibig sabihin, hindi matahimik si Zelda. Hindi ba't sabi sa investigasyon na aksidente ang pagkamatay niya? Opo, yun ang sabi ng mga pulis. Dahil may nakitang tama sa likod ng ulo niya. Ibig sabihin, nauntog muna siya sa gilid ng bibig ng balon bago nahulog. Ano kayang ibig sabihin nun? Aalamin ko po. Ang mabuti pa, magpahinga na tayo. Una ka na sa taas, punta lang ako sa CR. Ako'y babalik pa sa pagtulog at inaantok pa ako. Nang makalabas ako ng banyo ay naabutan ko na wala na akong kasama sa baba. Pupunta na ako sa hagdan nang mula sa bintana ay may naaninag akong liwanag mula sa labas. Para akong nahipnotismo nang makita kong mula doon ang sentel mo. Bigla tong nawala sa sarili at binuksan ng pinto papunta sa likod. Saka dinetsyong lumabas. Mula sa San Telmo ay narinig ko ang boses ni Zelda. Tulungan mo ako, Loren. Dumating na ang takdang oras. Kailangan kita. Nang makarating ako malapit sa balon, ay saka nawala ang San Telmo. Tumingin ako sa paligid, pero wala doon si Zelda. Nang tumingala ako sa langit, ay malapit nang pumutok ang liwanag. Hanggang sa isang babae ang lumabas mula sa isang puno. Isay, anong ginagawa mo dito? Madaling araw na nandito ka pa rin? Wala kang pakialam. Wala ka bang ibang gagawin kung hindi ang sundan at magbantay kay Sam? Hindi ka ba natutulog? Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Mukha ka ng tanga sa ginagawa mo. Hindi si Sam ang pakay ko dito. Ikaw. Ikaw talagang inaabangan kong lumabas. Kung ganon, anong kailangan mo? Paano mo nakilala si Zelda? 3 taon na siyang patay at kahit kailan hindi na binanggit pa ni Samuel ang tungkol sa kanya. Nagpapakita siya sa akin pati sa panaginip. Hindi ako naniniwala sa'yo. Patay na yon. Paano pa magpapakita? Siguro talagang may alam ka sa nangyari noon. Nagsasabi ako ng totoo. Wala akong alam sa nangyari. Pinatay niya ako, Loren. Siya ang pumatay sa akin. Siya ang pumatay sa akin. Si Isay ang pumatay sa akin. Naririnig ko si Zelda at galit na galit siya sa'yo. Ikaw ang pumatay kay Zelda. Sinasabi na nga ba't may alam ka? Sino nagsabi sa'yo niyan, ha?
Sino? Sigurado ako, walang tao noong mga panahon na yon. Bigla akong napaliyad at huminga ng malalim nang may maramdaman akong pumasok sa katawan ko na malamig na hangin. Kasunod nito ay sumakit bigla ang ulo ko kaya napahawak ako doon. Nanginig ang mga kamay ko nang makita ang nangyari sa balon na yon. Kahit wala akong alam tungkol sa mga espiritu, naramdaman ko na may ibang kaluluwa na nasa loob ng katawan ko. Zelda, Tulungan mo akong makamit ang katarungan, Ate Loren. Gusto ko na magpahinga dahil hindi ako matahimik. ikaw ang pumatay kay Zelda, Isay. Dahil pakialamera siya. Sa simula pa lang alam ko nang ayaw niya sa akin para sa kuya niya. Kasalanan niyang lahat dahil kung hindi siya nangahas pumunta sa bahay, hindi niya makikita ang lihim ng pamilya ko. Naaswang ang pamilya mo. Kahit ikaw ay isang aswang. Ang buong pamilya mong pumatay sa mga tao naghasik ng lagim sa bayan na to. Nagkasagupa noon si Samuel at tatay mo, di ba? Paano mo nalaman pati yan? Dahil narito si Zelda. Nasa loob ko siya at pinakita niya sa akin ang lahat ng alam niya. Nakita ni Zelda ang totoong pagkatao ng angkan mo. Nang minsan ay kinumpronta ka niya tungkol sa nalaman niya. Nagkaroon kayo ng matinding pagtatalo dito. Nagkasabunutan kayo hanggang sa tinulak mo si Zelda at natisod siya sa bibig ng balon. Tumama ang ulo niya sa kabila at nahulog. Sa halip na tulungan mo siya, hinayaan mong malunod ang kapatid ni Samuel. Intensyon mo talaga na patayin siya dahil tinakpan mo pa ang balon para walang makarinig sa sigaw niya. Hindi totoo yan! Hindi! Yun ang totoo, Isay. Ikaw ang pumatay sa akin. Ikaw! Hindi. Hindi ikaw si Zelda. Wala na siya. Patay na siya. Wala na. Anong nangyari ha, Isay? Sino ang aswang na pumatay kay Lolo Goryo? Total, mamamatay ka na rin naman ngayon. Sige, sasagutin ko yung tanong mo. Ang tatay ko. Ang buong akala nila ay napatay nila ang tatay ko pero nagawa ko siyang buhayin. Inalagaan ko si tatay para maipaghiganti ang buong angkan namin dahil pinatay sila ni Lolo Goryo at Samuel. Ako ang nilagay nilang pain ng pamilya ko para paibigin si Samuel at patayin siya. Pero kabaligtaran ang nangyari. Ako ang umibig ng labis sa kanya na hindi ko nagawang tuparin ang utos ng pamilya ko. Pero dahil sa iyong babae ka, tuluyan ng pinatay ni Samuel ang tatay ko. Dahil pinatay niya si Lolo Goryo. Dapat lang yun sa kanya. Buhay ang kinuha niya, kaya buhay din ang kabayaran. Ngayon, ikaw naman ang papatayin ko. Lahat ng babaeng dumikit kay Samuel, lahat pinapatay ko sa pamilya ko. Ngayon, ako mismo ang papatay sa'yo. Napaatras ako nang maglabas ng kutsilyo si Isay at sugurin ako. Pero bago pa siya makalapit sa akin, mula sa likod ng puno ay biglang lumabas si Samuel at hinawakan sa braso si Isay. Gulat na gulat ito. Kinuha ni Samuel ang kutsilyo at inagaw sa kanya, sabay tapon nito sa malayo. Aswang na laktaw. Yun ang tawag sa inyong mga miyembro ng pamilya ng aswang na hindi nagbabago ng anyo at hindi kumakain ng tao. Samuel, magpapaliwanag ako. Gusto mong malaman ng totoo kung bakit kita hiniwalayan? Dahil nalaman ko na aswang ang pamilya mo. Samuel? At hindi ko masikmura na maging parte ng pamilyang pumapatay at kumakain ng mga tao sa bayan na ito. Kinamumuhayan kita. Ikaw at 10 ng angkan mong demonyo. Hindi ako demonyo. Hindi ako aswang. Oo nga, hindi ka nga aswang. Pero mas masahol ka pa sa aswang. Dahil ikaw, naturingan kang tao pero nagawa mong pagtakpan ng krimen ng pamilya mo. Nagawa mong pumatay ng inosenteng tao, maitago lang ang kung anong klaseng hayop ang angkan mo. Huwag kang makikinig sa kanya. Pinatay niyo na ang kapatid at lolo ko. Hindi ko hahayaan na pati ang babaeng mahal ko
Kunin mo rin sa akin. Sisiguraduhin ko na mabubulok ka sa kulungan. Matapos yon ay kinuha ni Samuel ang nakasabit na kwintas sa leeg nito na nakatago sa loob ng damit. Pagkatapos ay dinikit iyon sa noo ko, saka umusan ng dasal na Latin at tinapik ang noo ko. Lumabas ka na sa katawan niya, Zelda. Magpahinga ka na. Nawalan ako ng balanse at muntik matumba nang may maramdaman akong malamig na hangin na lumabas sa katawan ko. Matapos yun ay bigla akong nahilo at agad na salo ni Samuel. Pinaupo niya ako sa ilalim ng puno at nilapitan si Isay. Agad itong umatras na umatras hanggang sa malapit sa balon. Sasama ka sa akin sa presinto. Hindi ako sasama sa'yo. Patayin mo na lang ako kaysa makulong. Bigla akong napatayo sa gulat at lumapit kay Samuel sa sunod naming nasaksihan. Mula sa ilalim ng balon ay biglang umahon ang tila naaagnas na katawan ni Zelda at niyakap ang katawan ni Isay at sinama pabalik ng tubig. Samahan mo ko dito, Isay. Gusto ko ng kalaro. Namatay si Isay sa pagkakalunod. Mula noon ay hindi na nagpakita si Zelda sa akin kahit nasa panaginip. Ayon kay nanay, kaya daw siguro sa akin nagpapakita ang kapatid ni Samuel ay dahil noong buhay pa ito ay palagi daw niya akong kinikwento dito. Bukod doon, ay ang amoy ng jasmine na siyang paborito ding amoy ni Zelda ang naging common denominator namin. Nang umalis ako ng Batangas ay sumama sa akin si Samuel at hinatid ako sa Maynila. 4 na araw pa akong nanatili doon bago ang araw ng flight ko. Sa 4 na araw na magkasama kami sa Maynila, sinulit naming 2 hanggang sa dumating na nga ang araw ng pag-alis ko. Oh, akala ko ba sabi mo kagabi sa akin huwag akong iiyak? Ikaw naman ngayon ang umiiyak. Ayokong umalis eh. Ikaw na rin ang nagsabi. May chat naman. May video call pa. Mag-iingat ka palagi ha. Sila Nanay Amparo, ikaw nang bahala sa kanya. Huwag mo kaming alalahanin. Ako na ang bahala sa lahat. Sige na. Baka malate ka pa sa flight mo. I love you so much, Sam. I love you so much too. Hintayin mo ako doon. Susundan kita. Okay. Mag-ingat ka sa biyahe ha. Ingatan mo ang kilos mo. At itong tiyan mo pagdating mo doon. Baka mamaya, in 2 to 3 weeks, may baby na tayo. Ikaw kasi, hindi mo ako tinigilan. Para hindi mo ako makalimutan. At bumalik ka sa akin. Babalik ako dito. Promise. Babalikan kita. Bubuo tayo ng pamilya. Ikaw, ako, at ang magiging anak natin. Madam Vino, sino bang mag-aakala na ang simpleng bakasyon lang dapat ay magiging daan para makatulong ako na makamit ng kapatid ni Samuel ang hustisya. Marami akong natutunan sa mga naranasan ko sa mga aswang. Nadiskubre ko ang tapang na hindi ko alam ay meron ako. Dahil doon ay mas naging higit ang pananalig ko sa Diyos. Pinutunayan na rin sa akin ang pangyayaring iyon na lahat ng kasalanan ay may katapat na parusa. At false alarm, hindi ako nabuntis pagkatapos kong umalis ng Pilipinas. Tinupad ni Samuel ang sinabi niya. Matapos ang long-distance relationship namin ng 9 na buwan, nagulat na lang ako nang bigla siyang dumating sa perfume shop ko sa New Zealand. Kumarap siya sa mga magulang ko, nagpakilala, at hiningi niya na ang permiso na pakasalan ako. Nanatili siya doon ng 1 buwan. Pero 3 araw bago ang flight niya sa Pilipinas, biglang nag-lockdown dahil sa COVID. Dahil doon ay nagsama kaming 2. Maraming naging pagsubok. Away-bati, lambingan. Gaya ng ayaw nito nagpupunta ng ospital kapag nagkakasakit dahil sanay siya na gamutin ang sarili
gamit ang mga halamang gamot niya. Hanggang sa doon na rin kami sa New Zealand nagpakasal. Nang muling buksan ang mga airports, doon pa lang siya nakauwi sa Pilipinas. Hindi nagtagal ay sumunod na rin ako. At dito na nga kami sa farm sa Batangas na nirahan, kung saan kami bumuo ng isang maliit na pamilya. Hanggang dito na lang at sana'y nagustuhan ninyo ang nakakatakot ngunit nakakakilig na kwento ko. Maraming salamat po. Nagmamahal, Lauren.